At bago ko umpisahan ang kwentong ito, muli maraming salamat sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana hindi kayo mauubusan ng swerte. Magsimula na tayo. Magandang araw, Sir Casper. Bago po ako magsalaysay ng aking karanasan, nais ko muna kayong batiin ng magandang araw. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-upload ng mga kwento sa iyong channel na napapakinggan ko kapag meron akong ginagawa o wala. Sana wag kayong magsasawa. Ang pangalan ko pala ay Edward. Sa ngayon ay nasa 59 na ako. May 2 anak na lalaki na ngayon na may kanya-kanya na ding pamilya. Taga-Antique ako, pero nakapangasawa ako ng taga-Masbate. Nagkakilala kami sa Maynila. Bali, Sir Casper, ang aking angkan ay mga manggagamot at mga manunugis ng aswang noon. Kilala ang aming pamilya sa Antique. Nang maikasal kami ng asawa kong si May, nagpasya na akong sa Masbate na manirahan. Mabuti na lang at may napasukan akong trabaho roon. Yun lamang at ako'y magsisimula sa pagkukwento. Ang mga pangalan na babanggitin sa aking karanasan ay hindi nila ito tunay na pangalan, liban na lang sa pangalan ko. Nagtatrabaho ako noon bilang tagabuhat ng bigas sa aming bayan para sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay, lalo na at nag-aaral ang mga anak ko noon. Ang asawa ko naman ay may munting tindahan na siyang pinagkakaabalahan sa bahay. Isang araw, habang pauwi, galing ako sa trabaho noon, napakunot na ako nang makita na may itinatayong kubo doon. Tinanong ko sa kasama ko na pinsan ko kung sino ang may-ari noon. Ang alam daw niya ay bagong lipat na mag-ina roon. Nasa bayan ng 2 at hinihintay na matapos yun para malipatan nila. Hindi na ako nagtanong. Ilang bahay lang ang kailangan lagpasan bago makarating sa bahay namin. Malapit kasi sa school ang bahay. Masarap umuwi sa pamilya. Nakwento ng asawa ko ang tungkol doon sa kubong itinatayo at balak daw yun gawing karinderya ng may-ari at may kaagaw na sila. Oo nga pala, Sir Casper. Nagtitinda rin ng lutong ulam ang misis ko. At dahil may kaagaw na siya o kakompetensya, ay medyo nalungkot siya nun. Inakbayan ko si Mrs. at hinalikan sa noo. Siyempre, ikaw pa rin ang bibilhan nila dahil madami ka ng suki roon, diba? Huwag ka nang malungkot. Kailangan maging positibo ka lagi, diba? Masigla kong sabi sa aking asawa. Ngumiti lamang siya at nagpasalamat dahil naroon ako lagi sa kanyang tabi. Pumasok ang aking 2 anak na si Ron at Mark na nagmano sa akin. Nang gabing iyon ay naging maayos ang hapunan naming mag-anak. Ilang araw ang lumipas, natapos rin ang kubo at sinisimula ng patayuan sa harap ng para sa karinderya. Naglalakad kami noon nang pinsan kong tawagin na lamang natin sa pangalang J na may humintong tricycle sa harap ng kubo. Oo nga pala, bago ko makalimutan. Hindi ko totoong pinsan si Jay. Pinsan lang ang tawag ko sa kanya dahil pinsan siya ng asawa ko. At yun nga, may tricycle. May bumaba roon na may edad ng ginang at isang dalaga na sa tansya ko ay nasa 25 pataas. Tumingin sa amin ng dalaga. Parang may kakaiba akong naramdaman namang sandaling iyon, Sir Casper. Napatingin ang babae kay Jay. Ang ganda niya, Edward. Parang gusto ko tuloy siyang ligawan, sabi ni Jay.
Hinila ko siya at sinabing umuwi na kami. Pero mapilit siya, kaya iniwan ko na lamang siya. Pagkarating sa bahay, sinabi ko sa misis na lumipat na sa kubo ang mag-ina. At sinabi ko rin na may naramdaman akong kakaiba sa mag-ina. Ano naman yun? Huwag kang maingay ha. Sa palagay ko, mga aswang sila. Nang sinabi ko iyon, hindi naniwala ang asawa ko. Hindi daw pamagara ng mga aswang ang kanilang bayan, lalo at hindi iyon liblib na lugar. Sa mga liblib lang ay may mangilan-ngilan. At karamihan daw doon, marami talagang barangan o mangkukulam. Ngunit sinabi ko na hindi ako pwedeng magkamali. Kapag ganoon ang nararamdaman ko, malakas ang kutob ko na aswang ang isang tao. Para daw maniwala siya, patunayan ko raw iyon. Sinabi ko naman na gagawin ko iyon balang araw. Ilang araw ang lumipas ay nagsimula na ang karinderya ng mag-ina. Natawagin na lamang natin sa pangalan na Asunta at Marie. At dahil doon, kumonte ang customer ng asawa ko. Kahit ang ibang mga suki niya noon ay doon bumibili para masubukan naman daw nila ang luto na mag-ina. Lalo na ang mga kalalakihan na binata. Doon na sila kumakain dahil nabighani sila sa kagandahan ng dalagang si Marie. Unang araw pa lang ay hindi na naubos ang panindang ulam ni May at inulam na lang namin iyon. Yung iba pa nga ay hindi na namin naulam. Pinakain na lang sa pusa at mga aso. Hanggang sa sinabi niya na hindi na muna siya magtitinda at baka hindi iyon maubos ulit. Sayang daw. Sumang-ayon na lamang ako at naisip ko na mga sandaling iyon na gumawa ng paraan para mapatunayan ko na aswang talaga ang dayong mag-ina. Huwag kayong kakain ng kanilang lutong ulam ha. Basta pakinggan niyo ang bilin ko. Kailangan ko munang gumawa ng paraan para mapatunayan na aswang sila at mapagsabihan ang mga tao. Sinabihan ako ng aking asawa na kung mapapatunayan ko na aswang sila, tiyak na hindi sila paniniwalaan ng mga tao dahil nga hindi naniniwala ang mga taga roon sa aswang. Sinabi ko naman na walang masamang subukan kaysa wala akong gagawin. Walang nagawa sa May kundi ang pumayag. Basta susundin daw nila ang bilin ko. Napanatag naman ang loob ko nun. Nang gabing iyon ay sinabi ko sa aking asawa na bibili ako ng ulam nila kinabukasan at papaltakan ko ng limonsito o yung kalamansi. Kinabukasan nga ay nag-half day ako para doon. Napakaraming customer roon at halos mga binata talaga ang naroon. Para silang nagayuma ni Marie. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi na pwedeng magtagal iyon. Dahil tiyak na anumang oras ay makakaramdam sila ng sinyalis ng paggayanggaw. Pumasok ako sa loob at nagtungo sa pilian ng mga ulam. Si Marie ang lumapit sa akin. Biglang humigpit ang kapit niyon sa aking kamay. Ibig sabihin lang nun, malakas ang aswang kapag humihigpit iyon. Ginagamitan ako ng hipnotismo para maakit at doon kumain. Dito ka ba kakain, Pogi? Sabi pa ng burikat. Hindi. Iuuwi ko ang ulam. Nagulat siya sa sinabi ko, kaya nagpaalam siya para kumuha sa kaldero. Inaabot niya sa akin ang ulam matapos kong magbayad. Kaagad na umuwi ako sa bahay at pagkalapag ng ulam, naghiwa agad ako ng kalamansi at mabilis na ipinatak iyon. Pero hindi iyon nagbago. Nagtaka si May dahil walang nagbago. Sinabi sa akin na hindi sila aswang. Sinabi ko na hindi ako pwedeng magkamali.
Hanggang sa maalala ko, Sir Casper, na hindi sa nakadisplay siya kumuha. Busit, dinaya niya ako. May kailangan akong kausapin na tao para siyang bumili roon. Baka isa na rin siya sa nahipnotismo. Sabi ko naman sa aking asawa. Patunayan ko daw iyon dahil kung magkakalat ako ng maling chismis, baka magalit ang mga kababaryo namin. Sinabi ko na kailanman ay hindi sumablay ang kutob ko sa isang tao na aswang siya. Kaya naman kinaumagahan yon, habang nasa trabaho kami ni Jay. Tinanong ko siya kung kumakain na ba siya sa karinderya ng mag-inang bagong lipat. Umiling siya at sinabi na hindi pa. Bitikulosa kasi ang ina ni Jay. Hindi sila kumakain ng lutong ulam. Mas maganda daw ang lutong bahay kesa sa hindi daw nila alam kung paano iyon niluto, tulad ng mga karinderya. Nabuhayan naman ako ng loob. Si Marie ba? Type mo ba siya? Tanong ko. Sumimangot siya. Sinabi ni Jay na malandi raw si Marie dahil kung sino-sinong lalaki ang kinakausap niya at para daw nang aakit ito sa mga kalalakihan. Natawa na lamang ako. Tsaka ko na lamang sasabihin sa pinsan ko ang dahilan kapag nakabili na siya ng ulam at mapatunayan na aswang sila. Hanggang sa pinakasyuyuan ko siya na bumili siya ng isang putahe lang at huwag sasabihin na ako ang nagpapabili. Baka kasi magtanong si Marie dahil tiyak na alam ng babae na kasama ko palagi si Jay. Siya lang kasi ang nakaklose ko noon. Nagtataka naman si Jay kung bakit nagpapabili ako kung pwede naman ako na mismo ang bibili. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko, Jay. Doon ko sasabihin ng dahilan kapag nakabili ka na. Basta, punta ka kaagad sa bahay pagkatapos ha. Paliwanag ko sa kanya. Naguguluhan man, sumang-ayon na lamang ito at siguraduhin ko raw na hindi ko siya pagtitripan. Natawa na lamang ako at sinabi na magugulat siya sa malalaman kong sakali. At iyak na magbabago ang tingin niya kay Marie. Biniro pa ako na baka malignaw daw si Marie. Sinabi ko na malapit na doon. Natawa na lamang kaming pareho sa mga biro na yon. Nang hapon na iyon, nauna akong umuwi kay Jay. Kailangan ako ang unang umuwi para hindi magduda ang mag-ina. Malakas din kasi ang pakiramdam ng mga aswang sa totoo lang. Pagkarating ko doon, sinabi ko kay May ang aking plano. Malakas ang tiwala ng aking asawa sa akin. Lumipas lang ang ilang minuto nang makauwi ako sa bahay, Sir Casper. Maya-maya lang, dumating si Jay na may bitbit na plastik ng ulam. Inilapag niya iyon. Ako naman ay pinatakan niyo ng kalamansi at ilang sandali lang, sa maniwala man kayo sa hindi, naging kamay iyon ng isang sanggol. Nakaawang ang mga labi ni Jay nang makita iyon. Paano nangyari yun? At saka, kaninong kamay yan? Nakakadiri. Sigaw ni Jay. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Awat ko sa kanya at sinabi ko na mga aswang sila. Pinapalabas nila na pagkain iyon na totoo, pero sa katunayan ay bahagi iyon ng kung sino mang tao. At kapag kinain iyon ng mga tao, mayayanggaw sila. Kaya lapitin ng lalaki si May dahil nakuha niya sa hipnotismo ang mga lalaki. Dagdag pa na nakakain na ang mga ito ng kanilang luto. Kaya naging malapit siya sa mga lalaki. At kung sakali man, pwede niyang magamit kapag may lumalaban sa kanila. Mulandi talagang babaeng yun. Naiinis na sabi ni Jay na ikinatawa ko na lamang. Maging si May ay nagulat rin at hindi makapaniwala na napasok ang aming baryo ng mga aswang. Tinanong ako ni Jay na hanggang ilang araw ang epekto niyon
bago maging yanggaw ng tuluyan ang sino mang nais nilang hawaan. Sinabi ko naman na 2 hanggang 3 linggo. Unti-unti silang makakaramdam ng pagsusuka, pagkahilo, hanggang sa magkasakit at pagkagusto na kumain ng hilaw na karne. Nakaramdam ng galit sina Jay at May sa nalaman. Ngayong alam niyo na, kailangan ninyo akong tulungan para sabihin sa mga tao na aswang ang mag-ina para matigil na ang kanilang ginagawa. Sumang-ayon sina Jay at May. Ang aking 2 anak na nasa 5 at 7 taong gulang ay papuntahin muna kina tito para sabihin na rin ang nalalaman ko. Pumayag na rin si Jay para daw may makasama kaming tutugis sa mag-inang aswang. Sinabi ko na tiyak na ang iba ay magiging yanggaw pagkalipas ng 1 linggo. Kung sino man ang unang nakatikim ng ulam ni na Asunta at Marie, tiyak yanggaw na yon. Kinagabihan, mga 9:00 ng gabi, nagtungo kami ni May kasama ang aming 2 anak kina tito na tawagin na lamang natin sa pangalang Gino. Pagkarating roon, sinalubong ako ni Tio at pinapasok sa loob ng bahay at sinarado kaagad ang pinto. Tinanong niya agad ako kung totoo ba ang mga sinasabi ni Jay dahil naikwento na daw ng binata ang iyon kay Tito Gino. Tumango ako at sinabing pinatakan ko yun ng kalamansi. Kaya nalaman namin ang totoo. Napamura si Tito Gino. Sinabihan niya ang aking asawa na magpunta sa isang silid para makapagpahinga ang mga bata at hindi pwedeng marinig iyon ng aking mga anak. Sa kabilang baryo ay 3 batang nawawala daw. Magkakapatid sila at kasama pa nito ang sanggol. Mahigit 2 linggo na silang nawawala. Hindi lamang yun sinabi ng kapitan roon para hindi magpanik ang mga tao. Sabi ni Tito Gino. Sinabi ko na marahil ang 3 bata na yon ang naging biktima ng mag-ina para sa plano nilang negosyo at makapangbiktima rito sa baryo. Marahil ay gusto nilang gawing aswang ang baryong ito. Tumango si Tito at pwedeng ganun nga. Tinanong ko kung ano ang plano namin. Ang sabi ni Tito, kailangan sa harap mismo ng mga tao ay mapatunayan na aswang sila. Tinanong ko siya sa paanong paraan naman. Sinabi ni Tito na may mga aswang na marunong kumilatis ng tao na may alam sa kanilang katauhan. Kailangang may utusan kami na bibili ng ulam o kakain ng ulam at ipapakita sa mga naroon na karni ng tao ang kanilang kinakain. Dahil may alam rin si Tio Gino sa aswang, hindi siya pwede. Kung si Jay, tiyak na magugulat sila dahil bumili na noong nakaraan si Jay at maaamin nila kung nahawaan na nila ang aking pinsan o hindi. Nag-isip ako kung sino ang pwede nagagawa nun hanggang sa maalala ko ang aking asawa. Tinanong ko si Tio kung pwede ba si May ang gumawa nun. Tio, pwede ba yung pamangkin mo na lang? Sino? Yung asawa ko. Oo, pwede. Hindi naman nila kilala ang asawa mo, kaya pwede siyang gumawa nun. Kailangan mo lang kausapin ang asawa mo kung papayag siya o hindi. Sabi ni Tio Gino. Tumango ako. Pagkatapos ng usapan na yon, nagpasya na kaming matulog na muna, lalo at lumalalim na ang gabi. Kinabukasan, kinausap ko si May at sinabi sa kanya ang plano namin ni Tio Gino. Ngunit tumanggi ang aking asawa. Hindi daw niya kayang gawin iyon. Paano kung pumalpak? Hindi siya ang nakakahiya. At wala siyang lakas ng loob na gawin iyon, lalo at hindi naman mahilig makisalamuha si Mrs. Kaya naman naiintindihan ko siya sa parte na iyon. Kaya ang nangyari,
wala na akong ibang pagpipilian kundi ang sabihin sa mga kakilala at mga kapitbahay na aswang ang dayong mag-ina. Bahala na. Ang mahalaga, nasabi ko ang totoo. Nasa kanila na yon kung maniniwala sila o hindi. Basta ako, ginawa ko kung ano ang tama. Pag-uwi ko galing trabaho, inihanda ko ang aking sarili. Nagtungo ako sa mga kamag-anak ni Mrs. Nasuki rin ang mga binatang pamangkin at pinsan ni Mrs. Subalit hindi sila naniwala sa akin. Sinabi pa nila na gumagawa lang daw ako ng dahilan para siraan ang mag-ina at muling mabuhay ang karinderya ni May. Bakit ko naman yun gagawin? Kamag-anak niya kayo at nagmamalasakit lamang ako sa inyo. Sagot ko. Ngunit ipinagtabuyan lamang nila ako at sinabing galingan sa susunod sa pagkumbinsi. Pumunta pa ako sa iba pang mga kakilala ko pero wala talaga. Halos hindi sila naniniwala. Iyong napatakan ko na kasi ng kalamansi ay ibinaon na namin sa lupa dahil mabaho iyon at nakakadiri. Bigo akong umuwi sa bahay. Umuwi na rin kami noon ng bandang hapon dahil hindi kami pwede na sumugod ng walang sapat na basehan. Baga pagkaisahan pa kami ng mga tao. Nang makita ako ng asawa ko, humingi siya ng paumanin sa akin dahil hindi niya ako natulungan. Sinabi ko naman na walang problema yon sa akin. Mas mabuti na rin yon para hindi siya mapahamak. Sana matapos na ito. Hindi ko pwedeng baliwalain ito. Kawawa ang mga taong walang alam sa mga aswang, May. Narito na rin kasi ako eh. Nagpasalamat si Mrs. sa kabaitan ko. Dumipa sa mga araw at mas lalong dinagsa ang karinderya ng mag-ina. Nag-iisip na rin kami ng paraan kung paano mapapatunayan na aswang ang mag-ina sa pamamagitan ng pagsaboy ng asin sa dalawa. Pero baka hindi na kami pwedeng pumasok sa loob ng karinderya. Baka nga dahil sa hipnotismo, isang utos lang ni Marie ay pwede kaming bugbugin ng mga kalalakihan doon. Kaya wala rin kaming maisip na magandang plano. Hanggang sa isang araw, naging usap-usapan ng pagkawala ng 3 bata at kumalat na iyon sa baryo namin. Halos 2 linggo nang nawawala ang 3, pero hindi pa rin nila nakikita. May nagsasabi na dinukot daw ng kung sino at binenta ang kanilang mga lamang loob. May iba naman na baka kinuha ng engkanto. Kaya naman nagsabi ang kapitan at opisyal ng baryo na kung sino man ang magkakakita sa magkakapatid ay may reward na galing mismo sa kanya. 5,000 lang iyon, pero mataas na kasi ang value ng pera noon. At dahil doon, naghanap na ang mga tao sa bawat barangay. Ako naman noon ay hapon na. Pagdating ko galing trabaho, nagtungo ako sa bahay ni na Tito Gino. Tiyak na nasa bahay ng mag-ina ang damit ng 3 bata. Ang mga mamamatay tao ay tinatago ang ebidensya sa kanilang bahay sa takot na baka makita yun ng iba. Sabi ko kay Tio Gino. Sumang-ayon si na Tio at Jay sa sinabi ko. Kaya yun ang pinagtaunan namin. Minabuti namin na hanapin ang mga damit dahil iyon ang magiging ebidensya namin. Gagawin namin ang balak namin mamayang gabi. Hindi na pwedeng patagalin pa ang plano. Ngunit isang kagimbal-gimbal na balita ang bumungad sa akin. May nakasalubong akong lalaki noon at kasama niya ang kanyang asawa Sir Casper. Narinig ko sa usapan nila na may ilan sa baryo ang sumasakit ang tiyan at nagkakadayariya. May ilan naman na nahihilo at nilalagnat. Sinabi ng lalaki na baka dahil yon sa pagkain ng mag-ina kasi halos lahat ng mga nagkasakit ay kumakain sa karinderya ni na Asunta at Mare. Parang na-hypnotize mo na ata sila ng babae kasi parang iba ang kinikilos nila. Ang mga asawa nga nila ay gustong sugurin ng mag-ina pero hindi nila magawa
dahil tiyak na marami silang makakaaway. Sabi ng lalaki. Napailing na lamang ako. Dumating na nga ang kinakatakutan ko. Unti-unti nang kumakalat ang yanggaw sa kanilang katawan. Mga 1 linggo lang noon ay tuluyan na silang magiging yanggaw. Kailangan na naming kumilos. 10:00 ng gabi, pinalabutan ko ng mga pangontra ang bahay at pinasuot ko ang aking asawa at mga anak ng porselas na pangontra sa mga aswang. Gawa pa iyon ng yumao kong ama na puno ng orasyon. Sinabi ko na kailangan nila yon para maproteksyonan nila ang kanilang sarili, lalo na at wala ako sa bahay. Mawala na ang lahat, wag lang kayo. Sabi ko pa sa kanila. Niyakap ako ng aking asawa ng mahigpit at sinabihan na mag-iingat dahil kailangan pa ako ng aking mga anak. Hinalikan ko sa nood sa labi si May, tsaka lumapit sa 2 kong anak at hinalikan din sila sa noo. Bago umalis, sinisiguro ko na ayos na ang lahat. Nang makarating ako sa aming tagpuan, sa isang abandonadong waiting shed ng baryo, doon na namin plinano ng lubusan ang mga gagawin namin ng gabi na iyon. Bandang 11:00 kami pupunta sa tirahan ng mag-ina Sir Casper dahil iyon ang oras na tulog na sila lahat. Bago iyon, ibinigay ko ang mga sandata kina Tito Gino at Jay. Mas mabuti nang maging handa kami, kahit na ang balak lang namin ay makita kung saan nakatago ang damit ng 3. May dala kaming punyal na tanso at si Jay naman nagdala ng asin. Naglakad na kami patungo sa tirahan ng mag-inang aswang. Nagtago kami sa malaking puno at nilagyan namin ng lana ang aming katawan para hindi kami maamoy ng mag-ina. Nang matapos malagyan ang aming mga buong katawan, dahan-dahan kaming pumasok sa bakuran. Nag-iingat kami dahil baka magising sila. Sa may likod ng kanilang bahay ay may maliit na bodega. Tinignan ko si Tito. Baka nandito ang mga damit ng magkakapatid. Ako na ang papasok. Magbantay na lang kayong 2 dito, Tito. Tumango na lamang ang mag-ama. Lumapit ako sa pinto at pinihit ang seradura niyon. Ngunit sarado iyon. Kinuha ko ang alambre at kinalikot ko iyon. Hanggang sa maya-maya pa, nabuksan ko iyon. Pero grabe ang kaba ko noon ng mga oras na iyon. Pawis na pawis ako at pigil hininga pa ako. Magagamot ko ron pala ang itinuro sa akin ni tatay. Humanga pa sa akin si Jay dahil ang galing ko daw. Para akong magnanakaw na wala pang nanakaw. Tinawanan ko na lamang iyon. Pumasok na ako sa loob ng bodega at tinignan ang bawat sulok niyon. Sinubukan na hindi magulo dahil tiyak na magtataka ang mag-ina kung sakali. Hanggang sa may nakita ako sa pinakagilid na isang kahon. Kinuha ko iyon at binuksan ng takip. Napatakip ako sa aking ilong nang umalingasaw ang masangsang na amoy na tiyak na nanggagaling sa dugo na nakakalat sa damit. Isinuot ko ang gloves at hinalungkat iyon. Grabe! Napakatindi ng amoy. Ganoon pala ang amoy ng dugo ng tao. Napakalansa. Hanggang sa nakita ko ang 3 damit yun na siguradong pagmamay-ari ng 3 bata na nawawala na ginawang sahog ng mag-ina sa kanilang nilulutong ulam para makapangyanggaw. Nagulat ako nang pumasok sina Tito at Jay sa loob ng bodega at isinara iyon. Bakit kayo pumasok? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ko sa kanila. Sinabi ni Tito na biglang bumukas ang pinto ng bahay ng mag-ina. Kaya bago pa man sila makita, pumasok na sila sa loob. Inihanda namin ang aming armas kung sakali man na pumasok sila sa loob. Alam ko na hindi pa ito ang tamang oras para kalabanin sila. Pero kailangan para mailigtas namin ang aming mga sarili.
May mga narinig kaming yabag sa labas hanggang sa marinig namin na nagsalita si Asunta. Wala namang tao. Nahala. Ikutin mo na lang dyan sa harapan. Baka meron dyan. Papasok na ako at susunod ka. Sige po, Nay. Mukhang kuni-kuni lang nila ang pakiramdam na may tao sa labas. Yun ang pagkakaintindi ko. Hanggang sa narinig namin ang papalayong yabag nila, kaya nakahinga kami ng maluwag. Nang makaalis na ang dalawa, lumabas na kami ng bodega. Nung alam na namin na doon nakatago ang damit ng tatlo, may pruweba na kami na aswang talaga ang mag-ina. Nag-usap kami na bukas ng tanghali namin gagawin ang plano para matapos ng problema ng barangay. Umuwi na kami. Nang makauwi na ko sa amin at nakita ko mahimbing na natutulog ang aking mag-ina, hinalikan ko sila isa-isa sa noo bago ako natulog. Kinabukasan noon, inihanda ko ang aking sarili sa paglusob sa karinderya. Buo na ang loob ko. Lahat ng kailangan na armas ay dinala ko para sigurado na. Bandang 10:00 ng umaga ay nagtungo na ako sa bahay ni Tito Gino para maghanda sa paglusob at para makapagplano na rin kung paano namin mapagpapalit sa aswang ang dalawa. Pagsapit ng 12:00, nagtungo na nga kami roon. Maraming taong kumakain. Yun ang pagkakataon namin para may saksi. Pumasok kami kaagad sa loob. Tama na ang pagpapanggap. Asunta at Marie, umamin na kayo ang aswang na kumuha sa 3 bata para gawing sahog sa inyong ulam. Sabi ko. Ang mga naroon ay nabigla. Nagalit pa sa amin ng iba dahil pinagbibintangan ko daw ang mag-ina. Lumapit ako doon sa isang lalaki na may tirang ulam sa mangkok. Pinata ko doon ang dala kong kalamansi. Napatayo ang lalaki nang makitang nagbago ang ulam niya at nagkaroon ng daliri ng mga tao. Nagsisigaw siya, maging ang mga naroon ay umalis sa kanilang pwesto para tignan iyon. Natawa si Asunta at sinabi na hindi sila nag-iisa. Hanggang sa pumikit ang ginang at may inusal na dasal, pero bago pa niya iyon magawa, lumapit na ako sa kanya at itinulak siya, dahilan para hindi matuloy ang ginagawa niya. Napahawak ko naman sa tiyan ang mga naroon. Sinugod ako ni Asunta. Ganoon din si Marie. Ngunit mabilis na lumapit si Tito at Jay para tulungan ako. Kaya ako ang kumalaban kay Asunta dahil mas malakas siya kung ikukumpara kay Marie. Veteranang aswang ito. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi ninyo maikalat ang lahi ninyo rito. Sigaw ko. Natawa pa si Asunta. Kasalanan na naming mga taga-baryo kung bakit sila naroon at niyayanggaw ang mga tao. Tinanong ko kung ano ang naging kasalanan namin. Ang sabi niya, kami daw ang pumatay sa kanyang asawa. Napatingin ang mga naroon sa amin ni Asunta. Samantala, kinakalaban pa ni Marie si Jay at Tito Gino. Sinabi ko na ang kasalanan ng iba ay huwag isisi sa iba. Tumakbo ako palabas ng karinderya para doon kami sa labas maglaban at walang mapapahamak sa loob. Sumugod sa akin si Asunta, dahilan para matumba ako dahil sinuntok niya ako sa tiyan. Natumba ako sa lupa at iyon ang ginawang hudyat ni Asunta para daganan ako. Akmang itutusok niya ang mahaba niyang kuko, pero mabilis ko siyang nahawakan sa pulsuhan. Sinabi niya noon na papatayin niya ako, Sir Casper, dahil hadlang daw ako sa kanyang mga plano. Hindi ako hadlang sa mga plano ninyo. Talagang ginawa ko lang ang tama para sa mga kababaryo ko na gusto niyo maging aswang na wala namang kasalanan. Sigaw kong pilit habang sinasakal niya ako. Mas lalo siyang dumagan sa akin. At dahil ang isang kamay lang niya ang nakaturo sa akin, ginawa kong pagkakataon iyon para hugutin ang tansong punyal sa tagaliran ko. At nang mahugot ko iyon, walang pasubali
Isinaksa ko iyon sa kanyang leeg, dahilan para lumabas ang dugo niya at nagsisisigaw siya ng malakas. Ngumisi ako at sinabi na hindi niya ako basta-basta mapapaslang dahil nagmula ako sa angkan ng mga manunugis. Hinawakan ni Asunta ang kanyang sugat at nawala ang pagdurugo niyon. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ngumisi lamang si Asunta. Hindi ko daw siya kayang masaktan. Hanggang sa matandaan ko ang sinabi ni Lolo na kapag ang isang aswang kayang pagalingin ang sarili, ang isa sa kahinaan ng mga ito ay sa puso. Kaya naman ngumisi ako na akala mo'y kampante talaga. Iyon ang akala mo. May kahinaan din kayo at alam ko iyon. Nakangisi kong sabi at umawa ng malakas. Nainis si Asunta. Mabilis siyang sumugod sa akin. At iyon ang ginawa kong pagkakataon para kunin ang botilya sa aking bulsa. Ang botilya na iyon ay naglalaman ng asido na pwedeng isaboy sa mata ng aswang. Nang malapit na siya, isinaboy ko ang asido sa kanyang mga mata. Dahilan para mapatigil siya at mapahawak sa kanyang mga mata. Nang tanggalin niya iyon, dumudugo na ang kanyang mga mata. Mas lalong nanggigigil si Asunta dahil sa ginawa ko. Kinumpas ko ang aking mga kamay bilang paghamon. Sumugod siya sa akin. Nakailag ako sa ginawa niyang pagsugod. Sinipa ko siya sa likod kaya natumba siya. Inapakan ko ang likod niya. Kinuha ang itak sa tagiliran at isinaksak iyon kay Asunta. Napasigaw siya sa sakit hanggang sa hindi na siya humihinga. At nang mapatay ko si Asunta, sakto naman na sumusugod na rin si Marie kay Tito. Nasa gilid si Jay at hawak ang kanyang kamay na duguan. Gawa ng malalaking kuko ni Marie o mahaba. Kaya tumakbo na ako palapit kay Tito na hinihingal na dahil sa pagod. Ngumiti si Tito nang makita ko. Si Tito ang humarap kay Marie. Ako naman ay kinuha ang tansong punyal sa aking bulsa at isinaksak iyon sa puso ni Marie. Mabilis siyang lumayo kay Tito habang hawak ang kanyang puso. Sinabi niya na simula nang makita niya ako, naramdaman na daw niya na may alam ako sa aswang. Kaya noong bumili ako ng ulam, sinisiguro niya na walang halo iyon. Matalino ka pala, Marie, pero ito na ang katapusan mo. Sigaw ko. Kinuha ko ang itak sa aking tagiliran at initak siya sa may dibdib. Bulwak ang napakaraming dugo roon. Nakamulagat siyang bumagsak sa semento. Lumapit ako kay Jay. Kinuha ang botilya na ginamit kong asido kay Asunta at ipinatag iyon sa duguan niyang kamay. Unti-unting nawala ang pagdurugo niyan. Nang matapos ang laban, may 2 tricycle na huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang 3 albularyo at sa isang tricycle ay ang aking asawa at ang asawa ni Tito Gino. Lumapit ang 3 sa mga tao at isa-isang ginamot. May 2 pa daw na albularyo na naglilibot sa bawat bahay para gamutin ang mga nayanggaw. Mabuti na lang daw at magagamot pa sila dahil kapag nagtagal iyon, siguradong magiging aswang na sila at wala nang lunas iyon. Nagpasalamat ako sa kanila. Inilagay sa plastic bag ang bangkay ng 2 babae. Tinanong naman ako ng isang kagawad kung ano ang gagawin sa bangkay. Ang sabi ko na lang ay ilibing na lamang. Nang makaalis sila, lumapit sa akin ang aking asawa at kinamusta ako. Ayos lang ako, May. Tapos na ang kalbaryo ng inyong barangay. Nakangiti kong sabi. Dahil daw sa akin kaya ako nagawa yon. Ang sabi ko naman, tinulungan ako ni na Tito Gino at Jay. Kaya hindi ako nag-iisa. Sinabi ko na umuwi na sila at hintayin na lamang ako sa bahay. Bumalik kami sa karinderya at nakitang abala ang mga albularyo sa panggagamot. Ang iba ay nawala ng malay dahil nagsusuka ang mga ito. Tumingin ang iba sa akin at sa 2 kong kasama.
Humingi sila ng tawad dahil hindi sila naniwala sa akin ng una. Wala yun. Naiintindihan ko kung bakit hindi kayo agad naniwala sa akin. Dahil hindi naman talaga ako taga dito. Sinabi ko na sinabi ni May na wala pa daw ang aswang na nagpunta ritong marami liban sa asawa ni Asunta na pinatay ng isang grupo ng kalalakihan na ngayon ay wala na sa baryo. Iba talagang nagagawa ng paghihiganti. Nadadamay ang mga inosenteng tao. Lumapit sa akin ang lalaki na naglibing sa mag-ina na nailibing na daw ang dalaga. Nagpasalamat ako sa kanya hanggang sa maalala ko yung damit ng 3 bata. Pumunta ako sa bodega at kinuha yon. Nakalagay kasi ang mga iyon sa isang kahon. Ipinakita ko iyon sa mga naroon at nanindig ang kanilang mga balahibo dahil nakakain sila ng laman ng tao at karne. Nagamot naman na kayo at naisukan nyo na, kaya wala na yon. Magpasalamat na lang kayo dahil hindi kayo tuluyan na naging aswang. Sabi ko sa kanila. Labis-labis pa rin ang kanilang pasasalamat sa amin. Kung hindi daw dahil sa akin, hindi sila gagaling. May inutusan akong lalaki para magpunta sa kabilang baryo. Para sabihin sa kabilang kapitan na alam na kung sino ang may sala sa pagkawala ng 3 bata. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang kapitan kasama ang mga magulang ng bata. Umiiyak ang mga ito habang tinatanong kung nasaan ang labi ng kanilang anak. Sinabi ko na wala na ang labi ng kanilang mga anak. Dahil ginawa silang pangsahog ng mag-ina sa kanilang panindang ulam para makapanghanggaw. Nung una ay nag-aalangan silang maniwala sa akin. Pero sumang-ayon ang mga naroon kaya agad silang naniwala. Lalong naiyak ang babae. Niyakap lamang siya ng kanyang asawa. Pinalakas ang loob. Ipinakita ko sa kanilang 3 damit. Lumapit ang mag-asawa at kinuha iyon sa akin. Ang mahalaga, nabigyan ng katarungan ang pagkamatay nila. Sa ngayon ay nakalibing ng mag-ina at makalipas lang ng ilang mga buwan ay magiging abo na sila. Paliwanag ko. Nagpasalamat sa akin ang mag-asawa. Wala na daw silang magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Lumapit sa akin ang kapitan at ang mayor ng bayan. Sinabi na sumama ako sa kanila para kunin ko ang pera dahil ako ang nakatukla sa magkapatid at napatay ang mag-inang aswang. Tinanggihan ko ang alok nila dahil hindi ko yan ginawa para makakuha ng pera. Ginawa ko lamang kung ano ang tama dahil hindi lang ang 3 bata ang apektado, kundi pati ang mga kababaryo. Binigyan na lamang nila ako ng gawad parangal at binigyan ng grocery na hindi ko na natanggihan. Ang totoo niyan, Sir Casper, simula nung maging asawa ko si May, pinangako ko sa aking sarili na iiwan ang aking nakagawaan na pagtugi sa aswang. Pero hindi ko akalain na magagamit ko pala siya para maprotektahan ang baryo nila. Hindi iyon alam ng aking asawa. Tsaka ko lang sinabi sa kanya noong umuwi ako galing sa karinderya nang masiguro na ayos na ang mga tao roon. Simula noon binitawan ko na ang pagiging manunugis ng aswang. Naging maingat naman na ang aming mga kababaryo sa mga taong dumarayo roon. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos ng lahat at wala ng aswang na gumagambala sa mga baryo at naging bukas na ang baryo sa mga dayo. Sa ngayon ay nandito kami sa Antique. Nagpasya kaming manirahan dito sa Antique dahil nagkaroon ako ng magandang oportunidad dito. Ikunento ko ang karanasan kong ito sa mga anak ko. Noong una hindi sila naniwala sa akin, pero kalaunay naniwala na sila dahil sa kanilang ina. May natutunan daw sila sa naging karanasan ko. Laging tutulong nang walang inihingi na kapalit. At syempre, huwag titigil sa mga ginagawa mo kahit walang naniniwala sa iyo. Hanggang sa mapatunayan mo iyon at tiyak na maniniwala at magtitiwala na sila sa iyo. Maraming salamat, Sir Casper. Kung sakaling maialapag mo ito
ang aking kwento sa channel mo. Padalangin ko na magkaroon pa kayo ng maraming tagapakinig. Mag-ingat kayo palagi at sana lahat ng nakikinig ngayon ay magtagumpay sa buhay.